direct na. Ito yung subwal na buo, binalatan. Wala nang baging, direkta na to ng tanim ito. Tapos itanim ka rin yung mga yung mga bagong seedlings ko ng lakatan. After sumobra lang ito ng 3 weeks, pero ito na, malalaki na, ready to plant. Direct na to, wala na, hindi ko na to ibabaging kasi madaming trabaho. So ito, tag isa-isa lang. Yung iba tatlo, nito tatlo, ito hiniwa ko na lang. So mga buo to, binalatan ko to. Hiniwa ko lang, binalatan ko yan. Isa, bilis lumaki, ganda. Ano itong itanim yan. So ito yung unang batch ko, tinanim ko nung unang araw. Yan, ganda na yun. So pwede pong itanim ng mga direct, tanim ng direct yung mga subwal na minakro mo. So i-timing mo lang yung panahon na maganda, yung medyo kagaya na yun, hindi maaraw, medyo maulan, para hindi ma-stress yung mga seedlings mo. Yan, pwede na nating tanim. Mga bossing, dito ako ngayon sa area 3 ng taniman ko ng lakatan. So ito yung update nung minakro ko, yung hinakot ko sa kalabaw. So ito na yun. Ayan, madamo na. Sumasabay rin sa paglaki yung mga damo. So mapapansin natin, malalaki, oh. Ganda naman yung tubo kahit madamo. So ganda ng tubo. So 1 month mula nung itinanim. Yan. So maganda pala yung direct na pag may tumubo na sa minakro mo. So after 2 to 3 weeks direct planting na. Basta pag direct planting mo, dapat hindi maaraw, o di kaya dapat hapon ka na mag direct planting para hindi malanta yung dahon. So ito yung naging resulta. So magaganda naman yung tubo. Yun, no? So halos lahat tumubo. Pero may patay lang dun na isa. Dun siguro mga 95% ng itinanim natin na macro-propagated ay tumubo. So ang gaganda. Never pa yan nakatikim ng mga chemical. Wala yung pulyar, walang insecticide, walang fungicide, organic. So binasal ko dyan ay ipot ng manok. Yan. Yan, ang gaganda ng tubo.